Yan, good morning mga kahimas. Magandang umaga po sa inyo. Tayo magbabapping na naman. Gamitin natin itong black decker. Yan, nasira po kasi natin yung Stanley. So, mahina po yung Stanley. Kaya ginamit ko po yung black decker kong bago. Yan, yung kasabayan nitong isang kong binili na black decker din. Okay, yan. Stanley, mahina. Pambabad. Hindi pwedeng pambabaran maghapon ng bapping. Pero okay na mga kahimas, gawa na ng bawi na rin yung kinita ko dyan sa Stanley. So ayan yung RPM nya. Para sa mga hindi nakakalam ng RPM, speed po yun. Yung number 1, 500 RPM. Yung number 2, 110 RPM. Yan. So meron po niya sa mga chemical na nakasaad kung ilang RPM or speed na pwede nyo lamang gamitin kapag kayo nag-apply ng pagbabapping. Dahil pwede kayong makakalbo or makaupod ng pintura pag overspeed or over RPM ang ginamit nyo. So may nakasad po sa mga chemical. Ayan. So number 5, yan. Kita nyo naman. Okay. Para magkaroon kayo ng idea sa mga hindi nakakaalam ng RPM or yung speed. So yung black decker kasi mga kahimas, wala siya nakasign na RPM. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, and 6 lang. Pero sa box niya meron. Wala lang nakalagay dyan sa, niya, sa machine. Na sticker ng RPM sign or logo. So 1 to 6 lang ang kanyang speed na nakasaad. Yan. Then meron niya sa chemical din mga kahimas. Yan. Basahan nyo yung direction kung ilang RPM ang dapat nyo gamitin or anong pad. Foam pad o cloth pad ang pwede nyo gamitin. Yan, lagi nyo pong basahin o tandaan. Yan. May mga nakasaad po dyan na chemical. Speed. So, ayan. 1,100 RPM. Nakasaad sa kabila ay 1,200 RPM pero pwede na po yung 1,100 RPM or speed number 2 sa bapping machine. Okay? Yan. Foam pad or cloth pad, meron po niyang instruction sa chemical kung ano yung dapat yung gamitin. Yan. Sa mga hindi nakakaalam ng RPM, okay po. Yan. Lagi niyo tandaan na magbasa or magtanong, comment down below. Ito yung una kong gamit, dual action, number 83, car polish. At ito yung huli kong gamit na speed glaze. Yung wala kasing stock ng number 83. Pero sabi sa akin ng tendero at nasubukan ko na naman ay epektibo. Ayan. Wala kasing mabili na ibang mamurahin na na compound. Kaya tiyaga mo tayo sa Migwars. Medyo mahal pero okay lang din. Ayan. Meron silang mga kayang ikating. Ayan, nakasaad dyan. Kung ano yung mga kaya nilang ikating. Halos same lang yung kaya nilang ikating mga kahimas. Kapag in-applyan nyo ng bapping. Halos parehas lang. Kaya tama rin yung nirecommend sa akin ng tendero. Niyang Migwars. Kahit anong compound mga kahimas, din basahan nyo yung instruction. Then kung walang instruction o direction yung chemical na rubbing compound, huwag na kayo bumili. At kahit anong brand, basahin nyo palagi yung instruction, pwede po yun. Kahit yung mga Microtex, pwede po yan. Dupont, Meserna, 3M. Then yan, combination ko 3M, pang step 1 ko. Yan, tandaan nyo lamang po. Kaya niya ikating ay number 1000 grid. At pang step 3 ko ay, ayan, fine liquid polish APC wax. Yan. Then itong APC ay iba rin yung application mga kahimas, iba yan kaysa sa rubbing. At yung kaya niya ikating, yung mga minor swirl, kaya pong ikating ng wax at nakakapagpakintab po siya sa mga sasakyan or protection. Yung Migwars tsaka 3M ay nakakapagtanggal ng libag. Then itong wax ay nakakapagpakintab. Then basahan nyo yung instruction. At huwag kayo mag-a-apply na nakabilad sa araw yung sasakyan nitong wax at rubbing compound. Okay? Do not apply direct the sunlight. Huwag po kayo mag-apply
kapag kayo nag-apply ng pagbabapping sa sasakyan. At kailangan malinis din po yung sasakyan. Yan, payong kaibigan lang para sa inyo. Baka makatulong ako. Okay? Then yung RPM, alam niyo na po, para sa mga baguhan. Okay, mas bihila ako ng kerosene or gas. So, ayun nga mga kimas, katulad yung sabi ko, pagdating sa chemical, mga rubbing compound, kahit anong rubbing compound, pwede po yun. Okay, then basahan nyo na po yung instruction. Then yung mga procedure, meron na po sa akin channel ng mga tutorial kung paano yung apply ng bapping. Yan. Yung pompad, halos parehas lang pag-a-apply niyan sa body painted ng sasakyan. Parehas lang pag-a-apply niyan. Okay? Then yung chemical, sa chemical magkaiba ang procedure ng pag-a-apply ng wax at pag-a-apply ng rubbing. Okay? Ayan, magkaiba procedure niyan. Magkaiba po. Okay? So, ito yung nakakatanggal ng libag, ang mga rubbing compound. Pero, ang rubbing compound po ay hindi nakakaalis ng mga overspray. Hindi po siya nakakatanggal. Kahit po yung mga matalas na rubbing compound, mas matalas po kasi itong 3M kaysa rito sa speed glaze dual action, mas matalas po yun. Ang kaya niya po i-cutting ay number 1000 na mga pinaglihan. Okay? Sa mga overspray naman po ay may nabibili naman mga clay bar, or kung wala kayong clay bar ay pwede kayong magliha. Pero sa pagliliha po ng mga body painted ay may hangganan po yan, may hangganan. Hindi nyo po kailangan puwersahin ng pagliliha ng mga body painted dahil yan po ay pwedeng maupod ang mga pintura or top coat ng sasakyan. Kaya para sa mga baguhan ay more practice, dahil kahit ako ay nagsimula rin ako sa bago, walang alam, then mismong sarili ko, pinapractice ko yung sarili ko para matuto. Yan. Kaya sinishare ko rin sa inyo. Then sa wax, eto siya. Sa wax, yan. Okay. May sinasabi rito na nakakatanggal ng mga minor scratch. Totoo po yan. Totoo po yan. Ang pinaka minor na scratch ay yung mga hairline. Yun po yung pinaka mas minor pa. Mga hairline, kaya nyo pong tanggalin with bapping. Pero kung basahan po ang gamit nyo ay hindi po kaya. Okay? Bapping po, bapping. Yung pompad ang gamitin nyo. Yan. Pompad po yato. Yan. Meron po nyo sa Lazada. Makaka-order po kayo nyan para sa mga baguhan. Then yung sa mga deep scratches na ang tinamaan ay mga mismong pintura na ay hindi na po kaya ng rubbing yon. Ayan, hindi na rin po kaya ng liha, hindi na rin po kaya ng wax yun. Ang kailangan po doon ay paint correction. Ang paint correction po ay siyempre kung maliit lang yung tama, spot repair. Okay? Spot repair, for example, ay yan. For example, ito. Yan. Yung tama na yan. Okay. Hindi na po yan kaya ng liha or ng bapping or ng rubbing compound, ng wax. So, hindi na po yan kaya. Ang narapat na naman po dyan ay pipinturahan ulit or spot repair. Spot repair lang yan kasi ito lang naman yung tama. Okay? So makikita nyo rito wala malinis. So, ito lang yung tama. Tawag ko niya spot repair. Okay? Then sa paint correction, yung mga scratches pa na na medyo malalim, kinakailangan nyo pang i-bapping kung kaya pa. Pero ang top coat po ay may hangganan. May hangganan po ang top coat. And pag nawala po yung top coat, para sa mga bagong viewers, pag wala po yung top coat, ang kakalabasan po niyan ay matte color. And then pag nawala po yung pintura, ang kakalabasan po nun ay primer. At pag nawala po yung primer, ang kakalabasan po niyan ay yero.
maging maingat sa pag-a-apply ng liha, pag-a-apply ng rubbing, pag-a-apply ng buffing. Okay? Maging maingat lang. So, katulad ng sabi ko, ay hindi nakakatanggal ng overspray or mga pintura ng mga umangge sa mga body painted ang rubbing compound. Dahil sila po ay nagkataglay lamang na kaya nilang tanggalin ay mga libag, ayan, mga swirl mark, hologram ang kaya nilang tanggalin. May nagtatanong sa akin saan daw nanggagaling yung mga swirl mark. Okay, nanggagaling po yan sa maruming basahan. For example, yung sasakyan nyo malinis, tapos in-applyan nyo ng maruming basahan na merong buhangin or alikabok, pinunas nyo agad, nagkakos po yan ng swirl mark at hairline. Then marumi yung basahan, marumi yung sasakyan nyo, pinunasan nyo na malinis basahan, so wala rin, yun pa rin po yun, swirl or hairline. At pwede rin po mangyari sa mga car cover. So nilagyan nyo ng car cover na maraming alikabok, syempre habang hinihila nyo yung car cover, kumukuskus yung mga yung mga alikabok. Yun po yung mga hairline or swirl mark. Sa mga maruming basahan din syempre, sa maruming foam pad at cloth pad. Then, saan naman ang gagaling ang hologram? Ang hologram po ay pag binapping nyo ng maruming sasakyan. Then, gumamit kayo ng overspeed sa bapping ng 4, 5, and 6. Kaya nga lagi ang merong capacity kung ilang speed o RPM yung mga rubbing compound ninyong papatakbuhin yung bapping machine. Yan. Siyempre kailangan ay lagi din malinis yung inyong mga pad pag ina-apply nyo. For example, nag-wax kayo, kailangan malinis yung area, malinis. Then, malinis din siyempre na gamitin yung foam pad or cloth pad para hindi mag-cause ng mga hologram. At pag di kayo gagamit ng speed na 4, 5, and 6, okay, gagamitin nyo lamang ay 1, 2, 3 lang. Hanggang doon lang kayo, 1, 2, 3. Kahit sa wax, ganoon lang din. Or depende sa diskarte ng iba. Pero yung po kasi natutunan ko na mga detailers sa mga ibang bansa na mga pinapanood ko, ganun po yung procedure nila. At ina-apply ko rin naman sa mga ginagawa kong sasakyan. Totoo rin naman. So katulad lang ito mga kaimas, diba? Migwash po siya. Migwash. So magkaiba yung procedure nila. Pero pareha sila nakakatanggal ng libag. Yan. So katulad sabi ko, para din silang mga mekaniko, meron sanay sa Honda, meron sanay sa Toyota, pero pag sinalpak mo sa mga BM, di na obra, di ba? Kumbaga may kanya-kanya silang status. Yan. Kaya nga pinaka-combination ko ay yan, step 1 ko, then 2, then 3. Ay, ito pala 3. Yan. Ito halos parehas lang to. Parehas lang yung cutting nila. Parehas lang. Pero mas gusto ko itong ngayon, ang speed glaze. Yan, mas gusto kong gamitin ngayon yan, speed glaze. Ito kasi luma kong gamit dati, dual action. So wala nang laman. Then yung step 3 ko. Okay? Yan, para sa mga bagong viewers ko, for example, meron kayong dinitil na merong overspray. Okay, hindi po kaya nito yon ng 3M. Oh, hindi po kaya ng 3M yon. Pwede po kayong magliha ng kung marami, pwede po kayong magliha ng body painted. Siyempre sama nyo yung headlight, huwag nyo sama yung chrome at yung salamin rubber, huwag nyo po yung sama. Yun, nakapagliha kayo ng 2,000. So step po na yung mga kaimas, step po na yun. Pero first step nun ay linisan nyo muna yung sasakyan, tanggalan nyo ng asfalto, then hugasan nyo, then liha, then after nyo pa ng pagliliha, pwede nyo applyan ng speed glaze. Ngayon kung wala, ayan, kahit anong rubbing compound basta kayang ikating yung mga pinaglihahan ng 1,000 or 2,000, then basahan nyo lagi diskarte. For example, eto, kaya niya ikating yung pinaglihahan ng 1,500,
Di ba? Pwede kayo magliha ng mga 1,000 o 2,000. So good na yon. Pwede kayo magliha ng 2,000, then kaya na ito. Speed glaze. Okay? Subukan na yung mga kahimas kasi ito ay niliha ko to ng ayan. Niliha ko to ng 3,000. Ayan. Paikot siya, paikot. Okay? Ayan. Paikot yan. So kaya na yun ito. Kaya na yun ito. Or itong dual action. Wala kayong mabilihan nito. At kahit anong Rabi compound, basahan nyo yung instruction or direction. Then eto, hindi na kayo gamit nyan. Okay? So nagliha na kasi kayo eh. Nagliha na kayo. Tulad nito. Ayan. So, eto kahapon ay same nung sa kabila. Ayan. Same nung sa kabila, nagliha ako ng 3,000. Then ang ginawa ko na lang ay nagbapping na lang ako. Ang gamit ko ay itong speed glaze ginamit ko. Then yung RPM niya, yan, para sa mga hindi nakakalam ng RPM, sa paggamit ng bapping, 1, 2, 3 lang po ang gamitin nyo. 1, 2, 3 lang. Then after nun, ang ginamit ko pang step 3, ito na, yung fine liquid wax. Kahit anong wax na pwedeng i-bapping, pwede po yun. Kahit mga tartar, kahit anong brand, pwede po yun. So tulad ng sabi ko, kahit wax na lang, huwag nyo ugaliin na itulak yung bapping dahil pwede pa rin kayo makasunog ng pintura at machine po yung gamit nyo. Okay? So kaya niya po, ito pong ang APC, kaya niya po magtanggal ng hologram, syempre. Subok na sa akin ito. And yan, minor, finish, scratches, kaya niya rin po tanggalin. So meron din pong instruction yan or RPM yung wax. Kung ano yung mga dapat yung gamitin, kung foam pad, or cloth pad, or wool pad. Then yung speed or RPM, meron din po yung instruction. Then yung procedure ng paggamit ng liquid na APC, meron po ako dyan sa akin channel, package ko na lang kung paano yung procedure ko. Ayan, para sa mga baguhan. Then yung mga Dremel ko, ayan, gano'n lang din naman yan, nagkaiba lang yan. Malaki yung bapping na yun, ito maliit. Ito kasi mga pang-handle to. Then grills, ayan. Kung outrash gamitin yan ay para sa akin, para sa mga car wash owner. Opo, kailangan nyo po yan pag-harap. If in case magkaroon kayo ng mga detailing, katulad naman sa mga handle, ayan, kailangan nyo po yan. And mag wheels detailing, kailangan nyo rin po nun mga Dremel or mini bapping. Siyempre sa mga, pag meron kayong mga tanggap na degreaming, yan, babapping nyo po yan. Yan, paikot. Yan. Lahat ng pintuan, ayan, babapping nyo po yan. Yan po yung degreaming. Or depende sa iba ko lang tawag doon. Okay? Ito po gamit. Ayan. Or mini bapping. Maraming accessories or bala para makapag-bapping kayo nito. Ang mga door side. Sa Lazada meron po niyan. Para mas makatipid kayo. Sa Lazada kasi ako na-order eh. Ayan. Then, yung bala. Okay. Meron po niyan. So, at may nabibili rin mga extension. Yan. Bumili rin ako ng extension para may bala ko rin sa luma kong bapping. Para magamit ko rin. So, ulitin ko, huwag kayo gagamit ng 4, 5, and 6 kapag kayo nag-bapping. Dahil pwede kayo makasunog or makaupod ng pintura, lalo mga kantuhan. Then, sa pagliliha, ganoon din. Ingatan niyo yung mga kantuhan ng pagliliha dahil pwede pa rin kayo makaupod ng top coat or pintura ng sasakyan. Medyo konting alalay lang para sa mga baguhan. At huwag kayong magliliha ng mga salamin or chrome kung wala kayong experience kung paano yung pagbabapping or procedure. Dahil ang pagliliha ng 3,000 or 7,000, pwede pa rin mag-cost ng gas-gas yun or alam mo na, sablay. Sa headlight, okay lang. Headlight, taillight, okay lang yan. Kaya naman i-bapping yan. Medyo masela lang kasi pag nagliha kayo ng salamin, medyo masela ang pagbabapping yan. Okay? Pag niliha mo yan, ang paggabi, kahit na i-wax mo yan,
Hindi mo kaya tanggalin ng wax yun pag liliha. Paggabi, lalo na paggabi, makikita mo para siya gagamba. Kaya huwag kayo magliliha ng mga salamin kung hindi kayo marunong mag-vapping ng mga salamin. Kung paano tanggalin yung mga pinaglihahan sa mga salamin. Meron din yung mga detailing, binabapping din yan. Yung nga lang, ibang pad ang gagamitin nyo sa pagliliha ng sa pagbabapping ng mga salamin. Pagtanggal ng mga tama ng mga wiper, yung kusus ng mga wiper sa windshield, kaya pa po yun. So binabapping din yun. Ang kaibahan lang ay yung chemical, then syempre yung foam pad. Ibang gamit din yun, ibang accessories. Pero ito rin po yung gamit na bapping. Yan. Yan din po yung mga gamit nun. Nagkaiba lang sa bala at sa liquid or chemical. Doon na nagkaiba yan. So ganoon pa rin pag kayo nag-vapping ng mga salamin, kailangan nyo pa rin siyempre ingatan itong mga rubber. Lagi nyo pa rin ingatan yan. Galing nyo pa rin mag-tape. For example, ito. Babapingin ko kasi ito, kaya nag-tape ako sa mga rubber para hindi tamaan. Yan. So sa kabila, okay na ako eh. So ayan, diba? So binaping ko siya, din nag-tape ako. Ayan. Para ipin kayo sa tamaan itong rubber, hindi siya maapektuhan or masira. So kulang pa ito mga kaimas. Ginamit ko lang ito ng nilinya ko na siya ng bahagya. Then, nagbapping ako ng 2.0 or step 2 rubbing compound ng Migwars, pero sabi ko sa inyo, kahit anong brand, pwede po yun. Kung sakali nagliha kayo ng salamin, dito kayo mag-tape. Sa kabila lang kayo mag-tape niya. Sa kabila, yan. Bago kayo magsagawa ng pagbabapping. So, ganoon din naman yun, bago kayo magbapping ng salamin, kailangan yung salamin malinis. Then, tapean nyo to, yung mga rubber, para hindi maapektuhan or tamaan ng pad or bapping pad. Okay? Yan. Yan. Then, pagka nag-bapping nito siyempre ng salamin, kinakailangan nyo tanggalin to. Wiper, siyempre ganoon doon sa harap. Alisin nyo na para iwas sa bala. At ingatan nyo siyempre to. Ipingkis na mag-bapping kayo. Nagbabapping ako ng salamin, pero yon ibang singilan doon. Ang tawag doon yung mga ang glass detailing. Pero kung ang problema ay mga acid rain, ay meron naman mga chemical na nabibili sa mga handyman Ace Hardware Blade. Meron po dyan. Or online, meron po dyan. Maka-order kayo dyan. Paano pagtanggal at kung ano yung chemical, yung mga ginagamit sa acid rain or mga bakas ng tubig sa mga salamin. Then yung procedure ay comment down below, pero sa aking channel meron po dyang tutorial kung paano yung diskarte ko sa pagtatanggal ng mga watermark or acid rain sa mga salamin. So sa chrome ganoon din, meron din po dyang procedure sa mga chrome, rubbing compound at yung isang chemical na gamit ko. Ayan. So ito na lang kulang akong i-bapping. Yan na lang. Pero dito sa fender, so okay na ako eh. Yan. Ito na lang, pinto sa aking likod, then gubong na lang. Yun na lang kulang ko. Yan, sa bumper. Galingan nyo mag-tape. Then, after kong bapping itong bubong, siyempre mga handle naman ako. Yun, gamit ko yung Dremel or yung maliit na bapping, mini bapping. So, ganun pa rin yung chemical na gamit ko. Nagkaiba lang sa mga vertical area na hindi kaya ng malaking bapping machine. Diba? Kaya para sa mga car wash owner, kailangan nyo yan pag meron kayong tanggap ng mga detailing. Kasi, yung maganda kasi nyan ay lalo pag mga tag-ulan, walang income ang mga car wash, pag-aralan nyo yung mga detailing para kahit maulan, meron kayong tanggap ng mga detailing. So malaking bagay po yun.
Tulad niyan, kasama yan. Mga emblem. Yan, yung mga sulok na yan. Kasama po yan. Yan. Kasama sa mga detailing. Pero yung gagawin ko rito ay ano lang, exterior. As in, lahat lang ng body painted ang aking ibabapping. Then, headlight at taillight. Yun lang po yung usapan namin na may kanya or na mayayari nito. Dahil ito po yung mga tinatawag ng mga sasakyan ng mga pambenta. Siyempre kasama rin itong mga chrome. Yan. Kasama rin yan. Sa diskarte ko, dahil katulad ng sabi ko ay magkakaiba ang mga diskarte ng mga detailer or mga chef, pintor, diba? Foreman, magkakaiba ang diskarte. Yan. Para sa mga walang alam, diba? Yan, share ko lang sa inyo na gusto matuto ng mga pag-detail at mga kalakaran ng mga detailing, interior, exterior, engine, windows watermark, mag wheels detailing. Ayan, comment down below kung meron kayong katanungan mga kaimas. And degreaming at paint correction. So, hindi po paint correction itong ginagawa ko ngayon. Ano naman po ito? Bapping. 3-step exterior bapping. Hindi po yan yung paint correction. Paint correction ay katulad na sabi ko kanina, kapag mayroong mga deep scratches na hindi na kaya ng bapping, kinakailangan ng pinturahan. Okay? Kapag mayroong mga tayo ng ibon na hindi na kaya ng bapping, sa totoo lang, pag mayroong mga tayo ng ibon, kung isang araw lang kaya. Pero kapag tumagal na po ng mga isang linggo, hindi na po kaya yun. Kinakain na po yung top coat. Diba? Then, eto, yan. Hindi na po yan kaya ng bapping. Kasi malalim na. Lalim na po. Okay. Kailangan po dyan ay spot repair. At hindi na rin po kaya ng liha yan. Kasi may tama na yung primer. Kailangan po dyan spot repair bago i-bapping. Yan. For example, isang panel. Kailangan ma-perfect mo yan. Walang deep scratches, walang tayo ng ibon. Yun po yun, paint correction. So, magkakaiba kasi ang mga diskarte ng mga detailer, di ba? Tulad ng sabi ko lagi, magkakaiba. Para lang sa mga walang alam. Kung mga acid rain lang, kaya ng mga ano yan bapping. So, kung makapal, pwede naman kayo magliha ng 3,000 bago kayo magsagawa ng pagbabapping. At meron din namang rubbing compound na nakakatanggal ng mga acid rain. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, basahin nyo yung instruction or direction. Lahat ng rubbing compound na epektibo po yan, epektibo. Kaya ang pagkakalam ko kasi yung mga 3M, ano yan, Russia. Din yung Migworks, Soft 99. Soft 99, ano, Japan. Yan, siyempre kasama rin yan sa mga degreaming. Yung iba inaalis ito. Taillight, inaalis yan. Siyempre yung loob ng mga yan, kasama sa pagbabapping. So yan mga kaimas, magbabapping na ako sa kabila. Then kailangan ko nang tapusin to. At hindi ko lang kung ano yung susunod dito ang gagawin ko. Magkakalam ko yung Everest na kulay itim, yung ni-repair kahapon. Ayan. So thank you for watching. Keep safe and God bless. So kita-kits tayo for the next upload. Shoutout sa lahat ng viewers ko and subscriber. So thank you for watching. Keep safe and God bless.